Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Katong libro nga wa masabti ni Daniel mga kaigsunan, nasa vision nga nakita, nga wa siya kasabot, ginan siya sa manulunda nga takpi na nga libro. Kaya in the last days, mapasabtan ra na, ipasabot ra na, kanimo ka na nga libro. Sa ito pa, many Bible scholars believe, nga katong little book nga gipakita sa manulunda, nga to kang John, that was a prophetical book. And that was the book sealed, kaya wa masabti ni Daniel, pero kato nga libro mga kaigsunan, nga gisilyuhan, libro kadto nga gi-open sa manulunda. Nga sa pagdawat ni Juan, tami sa baba, pait pag-abot sa tiyan. So, sa man sulat sa Book of Daniel, si Kristo sa dinhipan ng kalibutan sa Mateo 24:15, matod pa niya, in the last days, you have to read and understand the Book of Daniel. Basahon niyo, sabto ninyo, ang Book of Daniel. So, in the last days, ang Book of Daniel, gi-open nga to kan dyan, unya, giingnan siya nga, tamis ni Simong Baba, pait pag-abot Simong tiyan. Unsa di ang mensahe sa Book of Daniel, mga kaigsunan? Daniel chapter 8, verse 13 and 14, matod pa mga pinangga kung mga kaigsunan. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint, which spake, how long shall be the vision concerning the sacrifice, and the transgression of desolation, and to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Doon ay usa ka manulunda, nakita di dadunggan ni Daniel, duha ka manulunda nga nag-istoryahanay. Ingon ang manulunda nga, kanusa ka, no? Kanusa ka, antod ka, kanusa. Mahitungod kining halad kada adlaw, o kanusa tapuson ang paglapas. Dinhi sa sanktuaryo, nga kansang kamatuoran, gitunog-tunuban. Dito ba ang usa ka manulunda nga nagkanayon, verse 14, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Hangtod sa kadugaya, ingon ang usa ka manulunda, dunay 2,300 ka mga adlaw, ayha pagalimpyuhan ang sanktuaryo. Si Daniel wala siya kasabot, nagampo siya sa Lord, unsa may pasabot nini. Sa chapter 9, gi-explain. Chapter 9, verses 2 and 3, in the first year of his reign, I, Daniel, understood the book by books, that the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah, the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Nasabta ni Daniel, ang buti pasabot ni Ana, kuan di ay kanang ang dunay 70 weeks nga ihatag sa mga katawhan sa Dios para sa Jerusalem. And I set my face, pagkaibalo ni Daniel, nga maudi na ang but pasabot atong 2,300 days. Si Daniel, mga kaigsunan, matod pa niya, I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. Magsaklat na ganin na sila, but pasabot, kaguol. Magbubo na ganin sila, abo silang ulo, kabalakag, kasubanan. So si Daniel, mga kaigsunan, pagkasabot niya nga inana ang mensahe, 2,300 days, nag-uol na dayon si Daniel, nagsubo si Daniel, naligo siya abo, nagpuasa si Daniel. So, sa dinalaman sa 2,300 days. Nganong ikaguol man yun, si Juan pod, pag-abli po sa libro, nagtami siyang baba, sakit po niyang tiyan. So, sa dinaadi ay sa 2,300 days nga mensahe. Mao ni mga kaigsunan, to make the story short, 70 weeks or in other words, sa Daniel 9:24, 490 years, gihatag pa termino para sa mga katawhan sa Diyos. Mag-start siya mga kaigsunan sa 457 BC, matapos sa 34 AD. Then, to make the story short para madali, ahuman sa 34 AD, ang mensahe gihatag ngadto sa mga Gentiles. Within this period, nahitabo ang Dark Ages sa Papal Supremacy nga 1,260 years. Then, pagka 1844 was the cleansing of the sanctuary, mao'y 11th year nga nag-start ang pagsinggit sa pagwalis ng balita that Jesus is coming again. 1844.
So kining mga butangan nakita ni Daniel, nagsakit iyang tiyan. Kini pong mga butangan nakita ni Juan, nagsakit po diyang tiyan. So, higalag kay igsuonan, atong masabtan. Ang mensahe sa Dios, dawato na to tamis, pero ato ng kinabuhian, like for example, imo ning kinabuhian kini about investigative judgment, about the 1,260 days, years in the prophecy, mahitabo nga dunay kasakit nga magian. Pagingon nga take and eat it, and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. Unsay but pasabot niya na? The eating of this book by John is a picture of understanding the Bible and then applying it to experience by faith. Og matud pa ni San Pedro, nga ang faith, 1 Peter 1:7, ang faith, mga kaigsunan, pag-ulayon sa nagdilaab nga kalayo. Sa ito pa kung ang pulong sa Dios atong dawaton, tamis, nindot, pero aton ng kinabuhian, pait, kasakit, kay dunay mga purification pinaagi sa pagtuo nga atong magian. Okay? Now, Revelation 10:10. Then I took the little book out of the angel's hand and ate it. And it was as sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach became bitter. Muna gibati ni John. Sa tamis man siya kaunon, pero pag abot sa kuntian, pait. Di ko kasabot pait. Nalipay ba mo na Adventista mo? Yes or no? Di ba tamis? Pero pag kinabuhi nga bilang Adventista, di po lalim. Nakuha niyo ang point? Kaya bisag luna pa kay katungod magkikaway, di na lang ka magkikaway. Kaya nga naman, magpailob. Pait. Imbis, musukol pa ang taka, di na lang. Imbis, magpatuyan pa ang taka, di na lang. Kaya nga naman, we are in a very narrow way while walking every day waiting for the coming of Jesus Christ. So, pait ang kinabuhi, mga kaigsunan. Sweet sa pagdawat, pero pait ang pagkinabuhi nini. If we apply God's word to our experience, it will effectively change our lives. Kung atong dawaton ang pulong sa Dios kaigsunan, dunay changes nga mitabo sa atong life. And in the process of changes, dunay pain. Sa una, kato sa kaigsunan na to, may manumbagay sa mga sabadista nga moagi sa tungod. Diya, bubuan pa yun yung tuba. Nakabarong intan, bubuan yung tuba. Sa dihang siya na po yung Adventista, siya na po yung bubuag tuba. Kaya na-converted man itong bugoy, di, siya na po yung bubuag tuba, siya na po yung sumbagon. So nakaingon siya nga, pait man di ay po yung kinabuhian ni, pero tamis, mga kaigsunan. Tamis, pero pait. The same with the life of Jesus Christ. Tamis yung kinabuhi, tanaw ni mo, pero mo deep into ka sa kinabuhi ni Jesus Christ. Pait, mga kaigsunan. Oh, Christ-like character. Pagkanindot kinaya ni Kristo. Pero ang iya pong kinaiya, mga kaigsunan, galing pod pag-ayo, giitos pod pag-ayo, gidabdaban pod og grabing kalayo sa mga pagsulay. Pait. Tamis pero pait. Now, Revelation 11 verse 11. No, 10 verse 11. And he said to me, you must prophesy again about many peoples, nations, tongues, and kings. Samtang nireklamo si Juan nga tamis ang baba, pero sakit pag-abot siyang tiyan, wa man mingon si Kristo nga, ato sa butika, palit sa ditong tambal, o niya, relax, o sa ulis inyong balay, para mawala ng sakit sa imong tiyan. Ayaw lang sa kuan, trabaho, pagpuyo lang sa kasiyong balay. No! Wala mo ana si Jesus Christ. Ang gisulti ni Jesus Christ, mga kaigsunan, pag ingon yun ni Juan nga, pait man kay sa kuntiyan, sakit na kuntiyan. Ingon si Kristo, go and prophesy about many nations. About many people, about tongues and kings. Sa ito pa, mga kaigsunan, samtang on the process ang change. Doon na tayo pain nga ginabati.
pain sa mga pagsulay, pain sa process of change. God did not say, pahulay sa ka. No. The more you preach, the more you go out and proclaim the gospel. Nganong loud cry, mga kaigsunan? Ay, pastilan, kabalo ba mo nga ang best fighting soldier is a wounded soldier? Tama ba na, sir? Ang pinakamaayong muaway nga sundalo, kanang samaran nga sundalo. Ang pinakamaayong muwali sa mayong balita, mga kaigsunan, kadtong tao nga nagkinabuhi sa mayong balita. Amin? Nga sa iyang pagkinabuhi, nasamaran ang iyang pagbati. Sa iyang pagkinabuhi, nasakitan. Sa iyang pagkinabuhi, na insulto. Sa iyang pagkinabuhi, na ulawan tungod sa mayong balita. Sa iyang pagkinabuhi, na dismaya. Pero padayon sa pagwali sa mayong balita. Abi ninyo mga kaigsunan, daghang kay nato nga mahiubos mo laylo agoy pagsulay. No, it's not what according to the Bible. Ang uban nato kalinturahon di na mo padayon pagsimba, mangundang ra mga nagbalay. Matulog. So, the Bible says, no matter how do you feel now, what do you feel now, you have to go out and prophesy. Mga kaigsunan, sa Mateo 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Iwali ang may balita, then witness. Sa imong pag-witness, mga kaigsunan, kahinumdum ko sa una, ang tanang mga witnesses sa usa ka pastor, mga kaigsunan, nga nagfile og kaso batok sa mga opisyalis sa union. Doon na siya gibutang-butang, ngayang gipadakop ang mga pangulo sa union. Ang mga tresurira nga giimbita kamo mga tresurira mo testigos mo batok ining tawhana ni nga tama ang kuan sa mga pangulo. Yes, mo testigos mi. Gidala sa tubangan ni Attorney Sabate. Dito ko nagtanaw kay ako man tong mga tresurira sa Panabo. Sa kanang distrito sa una. Dito ko naminaw ko gibali-balig pangutana grabe. Gipraktisan sila kanang cross-examine mga kiso kay mga tubang kuskorte. Nang hila ko, nagkurog-kurog ko, nang hangyom, di na mo dayon, manguli na lang. Ikaw sa tuloy sa bati, ako palang galing yung katubang, mo surrender na mo, mas mugay abogado yung katubang. Practice pa lang ni. So witnesses may experience pain. If you are going to witness about Jesus, if you are going to witness that you are changed, you have to experience pain. Dili pwede mo haruhay ka lang. Si Kristo ni adtog langit naganto, si Kristo ni adtog langit gibunalan, si Kristo ni adtog langit nagilansang sa krus ug namatay, unya ikaw ang adtog langit haruhay ka lang? Nga daw sa waay lang? Si Kristo dunay uwat sa iyang kamot, linansangan, si Kristo dunay mga uwat sa pangos, dunay uwat sa iyang agtang sa korona nga krus, nya ikaw maato sa langit flawless, kaya nakaabon, unsa pa ng imuhang mga ipangnusnos na, unsa pa ng inyong mga produkto, hair skin, nakapants, unsa pa? Ha? Su? Ang saingan? Alina? Sakpan ka, ha? So, there is no servant who becomes greater than the master. Walay ulipon nga labaw pa kasi ang agalon. Si Kristo nag-antos. And we will follow likewise His footsteps. Kaigsunan, sa Revelation 14:6, pa-analyze ninyo ni Pagayo. This is talking about the three angels preaching the gospel. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, kindred, and tongue, and people. Ang manulunda, mga kisunan, naglupad, nga nagwalis may balita. Di ba kalupad ang manulunda o hangin? Tama ba mo? Tama ba? So doon ay hangin. Sa Bible, palaw man imong pagtuon sa Biblia, ang hangin nagsimbolo sa war, strife, problem, hardships, difficulties. Sa ato pa ang tulo ka mga manulunda nga nagwalis may balita that represents the people of God in the Seventh-day Adventist Church. Nagwalis sila sa may balita nga ang tanang mga kalisdanan, gubat, kalamidad, kalisdanan, mga pagsulay, mga pagpanglutos, gihimo nilang sakyanan para makaulupad
aron makawali sa may balita sa makusog nga tingog. The more pain we have, the more makusog nga tingog ang atong pagsinggit sa pagwalis may balita. Nga kana bitaw tungod sa kasakit nga atong gibati, makahilak ka na lang nga magwali, makahilak ka nga magsinggit. That is the strongest cry you can ever make. And that is a loud cry of proclaiming the gospel. Sa Jeremiah chapter 15 verses 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in the mouth. See, I have this day set thee over the nations and over the kings, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Imagine ha, si Jeremiah gisugo siya. At ang mga kanasuran, mga hari ito, pangbagsak sila, pangbungkaga sila tanan, grabe. Gawin sa may armas ni Jeremiah? Words of God. So buti pasabot, by the power of the word, great change will happen. Pinagi sa pulong sa Diyos, mga kaigsunan, dakong kausaban may tabo. Kibalo ba yan mo ha? Sa Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is quick and sharper than any two-edged sword. Ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok, nga mahait pa kay espadang duhay sulab. Nga mudulot sa kinauyukang bahin sa imuhang kasing-kasing ug hunahuna. Buti pasabot mga kaigsunan, bisag unsa ka batuon sa imong kasing-kasing, ang pulong sa Dios mubag-o kanato. We cannot just preach the gospel, but we can testify that we are changed. Amen? Dili kay igol ang tamuwalis ng balita. We have also to prove to the people nga kini nga pulong nakapabag-o kanako. Lisod po no. Mayingon ka nga, Brad, Bible study ta, Brad. Oh? Why? Kay kini nga pulong, kini nga libro, maoni nakapabag-o sa among silingan. Nami silingan Brad palahubog, karon di na. Mag-Bible study ta. Mayo ka na nga approach mga kaigsunan. Mauni nakapabag-o sa kong iyaan. Mauni nakapabag-o sa kugan. Hay may mayo paminahon, mauni nakapabag-o kanako. Amen? Mauni pulong nga nakapabag-o kanako. Kining balaang kasulatan. Abi ninyo mga kaigsunan, one time, doon na sa kapineriso nga akong na-meet because I was 20 days nga nagwali sa prisuhan sa Dapicol. Doon ay pineriso mga kaigsunan. Nasa dito pa siya sa gawas, ang iyang ginikanan, diligyod niya tuhuan. Besa kung saon, diligyo siya maminaw siyang ginikanan. Magampo, dala ag Biblia, baliwa na niya. Barkada ang iyang gipadulngan. Namatay na lang yung mga ginikanan, mga kaigsunan. Nahimo siyang drug pusher, nahimo siyang kriminal. Wala na ipaglaom nga bata. Napriso na abot sa Dapicol, kaigsunan. Pag-abot sa Dapicol, tigulang sa iglesia sa Seventh-day Adventist Church. Ingon sa pastor, kaniadto kini nga pulong available na ni. But I never learned and never loved to read the book. Pero karon nga nanak ko sa bilangguan, I thank the Lord. Kinabasa na ko ang pulong ug akong gikinabuhian. Sa una nga napa ko sa gawas, binilanggo ko. Pero karon nga niya ako sa sulod, gawas no nako pastor. Muna ka mo mga batanon ay na mo paghulat ng mga priso pa mo iya pa mo magtuon sa Biblia. We are still free to study the word. We still have the great chance to practice what is in it. Napatid akong chance ang atong sabtuntunan, atong kinabuhian mga kaigsunan, ang pulong sa Dios. Not only to preach the gospel, but to testify
that we are changed. Atong ipamatuod nga nabag-o na ta. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod and an almond tree. Then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. And the word of the Lord came to me the second time, saying, what seest thou? I said, I see a sitting pot, and the face thereof is toward the north. Then the Lord said to me, out of the north an evil shall break forth upon all the inhabitants of the land. Kanang north face manggod. North face, dali na ang kaaway sa Israel manukad. Sa ito pa, para nila kanang north face, diha mo atake ang Syrian, diha mo atake ang Babylonians, diha mo atake ang mga heathens. So, ang mga katawhan sa Israel always facing to the north. Ang mga sundalo sa Israel always looking and watching to what is coming from the north. Nandun na tayo karon nga brand nga North Face. Naganahan kayo mustanan, di ba? So, dinha mga kaigsunan, sa dihang si Jeremiah, gibutangan og pulong sa Dios sa iyang baba, giingnan siya face to the north. Imong naong magbantay sa north. Sa ato pa mga kaigsunan, when the word of the Lord is upon your mouth, imo nang gikaon, di nakapabag-o na nimo, be watchful. Kaya even the very elect shall be deceived. Bisan ang mga pinili, mahimong malingla sa yawa. Be watchful, be sober, be vigilant, because the devil is like a roaring lion, walketh about looking for whom he may devour. Nagapangita og kinsa iyahang matukob ang yawa kaigsunan. So face unto the north. Bantay ta mga kaigsunan, kay base bayag mga limot o mga wala. We have the word of God. We have our strong weapon and defense. Busa mga kaigsunan, sa Revelation 10:8-11, then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, go take the little book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth. So I went to the angel and said to him, give me the little book. And he said to me, take and eat it, and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. Then I took the little book out of the angel's hand and ate it. And it was as sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach became bitter. And he said to me, you must prophesy again about many peoples, nations, tongues, and kings. Natanggal lang kag trabaho tungod sa pagwalis ng balita? Padayon. Tungod sa imong pagtuo na discriminated ka? Padayon. Doon na kay mga pangandoy sa imong kinabuhi, nga wa nimo makabot tungod sa imong pagtindog sa kamaturan para kan Jesus Christ? Padayon sa pagwalis ng balita. Never say that you will rest for a while. Padayon. Bahala gisakitan pag-ayo, padayon sa pagwali sa mayang balita. Padayon sa pag-testify sa pulong sa Dios, bisan asa padulong sa tanang kanasuran o sa tanang pinulungan. Mga kaigsunan, atong mapamalandong, atong mahinuktukan, that we need everybody to stand and preach and testify. We need to stand and preach and witness. Kinahanglan mo tindog ug muwali ug mo pamatuod. Bisan unsay mga problema, pastor, among basakan nga failure, keep on conducting Bible study. Sharing the faith, sharing the tracts, sharing the gospel. Pastor, nasakit. Nagmasakiton sa panimalay. Pastor, namatay, minaharas kinabuhi. Padayon, no one can stop you from preaching the gospel and testifying the truth. Mga kaigsunan, sa di pa ko manawagan kaninyo, kung anda mamumutindo kauban kanako o kanatong tanan, kabisan sa kalisdanan, kapaitan, problema sa kalibutan, we will stand and witness the gospel for Jesus. Maminaw sa tag-awit, mga pinangga ko, mga kaigsunan, gikan sa father and daughter.
He promised us that He would be our counselor, a mighty God and a Prince of Peace. He promised us that He would be our Father, and He would love us with a love that would not cease. Well, I tried Him, and I found His promises are true. He's everything He said that He would be. The finest words I know could not begin to tell just how much does Jesus really mean to me. For He is more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond. Mga igsoon, desisyon ba ninyo na mutindog mo kauban kanamo diri sa walis may balita o sa pagpamatuod sa kabaguan sa pulong sa Dios diri sa itong kinabuhi. Thank you very much for standing with us. I'm sure the Lord will bless you. Kung sa mga babak, atong tabukon, sa mga kalistanan, atong atubangon, ipadayon nato mga kaigsunan. Sa pagwalis may balita, mag-support meaning. Base doon na may mga special prayer request, pwede mong makador sa tubangan, samtang nagapadayon ang awit. I stand amazed when I think the King of Glory would come to live within the heart of man. I marvel just to know He really loves me when I think of who He is and who I am. For He is more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more, more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's everything. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more, more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful, more than wonderful. That's what Jesus is to me. That's what Jesus is to me.
shall we bow our heads for prayer. Dalaygon og balaan namo nga Dios na ikaw sa mga langit. Daghang salamat sa mensahe. Salamat sa imong pulong, salamat sa awit. Salamat sa balang espiritu nga nagadasig kanamo. Ang imong pulong magabag-o kanamo Dios ug amo kining iwali. Bisan pa ang process of change, dunay pain nga among matagamtaman. Dunay kapaitan nga among mahisugamakan apan kami mo padayon sa pagwalis ng balita, sa pagpamatuod sa makatawhan, sa kabaguhan imong gihimo sa imong kinabuhi. Aron ang imong buhat matapos na. The more ang kasakit, the more mo kusog ang pagwalis ng balita. The more mo kusog ang pagsulay, the more mo singgit ang katawhan nimo sa pagwalis ng balita. O Dios, ikaw na sayo na matag usa karon dinhi dunay mga suliran, mga problema. Ako nga ministro sa may balita magabakya sa akong kamot alang kanila. Sanglit imo man silang gipanagtawag nini nga buluhaton. Ikaw magapalig-on kanila, ikaw magadasig kanila. Ikaw magahatag kanila dugang kusog o kalig-on sa pagtuo. Nga bisan sa mga pagsulay makabarog silang tanan o silang tanan mahimong galamiton sa public radio, literature, and personal evangelism. Aron ang tanan Ginoo maghimong instrumento sa pagpanaw og hamiling kalag. Basi dunay mga problema nila silang puluyanan, ikaw magapaminaw silang mga pagampo. Dunay sila problema silang negosyo, paninapi, silang panguma, panghayo, panraw silang mga kabataan. Ikaw magatubag silang mga pagampo Ginoo, ikaw magapanalangin. Dungga inta namong pangaliupo Ginoong Dios, pasayloa kami sa mga sala. Bukusa kami sa kagugma to sa imong pagbalik nga walay mawala kanamo. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. God bless you. Take your seats. Alang sa atong closing song, atong awiton ng Hark the Voice of Jesus Calling, hymn number 241. Hark the Voice of Jesus Calling. Hark the voice, andam na, 241 sa ato ang hymnal. Manindog ta. Hark the voice of Jesus calling. Sing. Hark the voice of Jesus calling. Who will go and work today? Fields are white, the harvest waiting. Who will bear the sheaves away? Loud and long the Master calleth, rich reward he offers free. Who will answer gladly, saying, Here am I, O Lord, send me. If you cannot cross the ocean and the heathen lands explore, you can find the heathen nearer. You can help them at your door. If you cannot speak like angels, cannot preach like Paul, you can tell the love of Jesus. You can say he died for all. If you cannot be the watchman standing high on Zion's wall, pointing out the path to heaven, offering life and peace to all. With your prayers and with your bounties, you can do what heaven demands. You can be like faithful Aaron, holding up the prophet's hands, while the souls of men are dying and the Master calls for you. None hear you idly saying, there is nothing I can do.
Gladly take the task He gives you. Let His work your pleasure be. Answer quickly when He calleth. Here am I, O Lord, send me. Magampo ta. Talay ko nagsilimbahan nga Dios, daghang salamat Ginoo. Diin sa tibok adlaw ikaw nakig-uban kanamo. Karon ikaw pagasimbahon himayaon balaan mong ngalan. Salamat kaayo Ginoo sa mga panalangin nga imong gibubo sa matag usa, sa matag pamilya, labi na gyud ang lig-on ug maayo nga panglawas. Doon na may aniya kanamo karon Ginoo, nga dunay balatian, kami nagaampo nga ikaw mag-aayo niini. Balatian sa physical, bisan pa sa spiritual Ginoo. Magabulag-bulag kami niining higayuna amahan, ikaw magauban sa matag usa kanamo, magapreserbar sa among tagsa-tagsa kinabuhi o magapadayon sa pagpanalangin sa pagpanginabuhi sa imong mga kanakan. Aron sa sunod Ginoo, sa among panagkatigom, ikaw among mahimaya, ikaw among pasidunggan o makadugang paghatag kami Ginoo diha sa pagtabang sa imong bulaton. Salamat kayo Dios, pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesucristo among manluluwas. Amen.